Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na nagtaksil o na naging taksil. Bumaba si Jesus, kasama sila, at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad, at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem, at sa mga bayan ng baybayi ng dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanyang at mapagaling ang kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung mayroong isang mahalagang bagay na ipinapakita ni Jesus sa ating ebanghelyo, ito ay ang kahalagahan ng panalangin. Sabihin nyo nga po, panalangin. Narinig natin sa kwento na umahon si Jesus sa isang burol para magdamag na manalangin. Magdamag. At pagkatapos niyang manalangin, siya'y namili ng 12 apostol. Sa dinami-dami ng mga sumusunod kay Jesus noong mga panahong iyon, dahil sa mga milagro at kababalaghang kanyang nagagawa, 12 lang ang kanyang napili. 12 apostol. Marahil ito ang dahilan ng kanyang pagdarasal, ng kanyang pananalangin. Imagine mo, magdamag, nanalangin. Lumayo pa, pumunta pa sa bundok para lang manalangin. Ito siguro yung laman ng kanyang panalangin, yung kanyang pagpili, yung kanyang pagdesisyon. Sino? Sa maraming iyon, ang kanyang pipiliin. Hindi naman talaga madali ang gagawin na iyon ni Jesus. Hindi madali. Kaya nga, siya ay nanalangin. At kung titignan, ang kanyang mga napiling apostol, marami ang pwedeng masasabi o mapipintas. Hindi ba? Una, lahat sila ordinaryo. Kung ikaw yung hindi napili, bakit siya pinili mo? Dapat ako. Galing sa prominenteng pamilya. Di ba ganon? Kung mamimili ka na lang,
Ba't ka pipili ng ordinaryo? Di ba? Hello? Bakit nakatulala lang kayo? No? Pag namili ba kayo, di ba, pipiliin nyo yung the best? Di ba? Pinili ni Jesus, mangingisda, kolektor ng buwis, rebelde. Tingnan mo yung mga pinili. Pangalawang pwedeng maipintas sa kanyang napili, halos lahat sa kanila makasalanan. Isa doon, 3 beses siyang itatatwa. Isa doon, ipagkakanulo siya sa 30 pilak. At maliban kay Juan, lahat nagtago nung siya'y nahihirapan. Lahat hindi mo matakbuhan. Lahat hindi mo mahanap nung siya'y mamamatay. At nung siya'y muling nabuhay, walang naniwala na siya'y nagbalik at muling nabuhay. Gusto niyo ba yung ganon? Pipili ba kayo ng ganon? At pangatlong maipipintas, may ilan sa kanila minsang nag-isip ng sariling motibo. Yung magkapatid, di ba? Na Juan at Santiago, minsan hiniling na sila'y maupo sa kanyang tabi. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Di ba? Makasarili. Kung titingnan mo lahat nun, pwedeng may maipintas sa kanyang naging desisyon. Pero, kaya lang naman natin napipintasan ang desisyong iyon dahil nangyari na. Tama? Alam ba ni Jesus yon? Hello? Alam niya. Bakit? Siya'y Diyos eh. Tayo, hindi natin alam yon. Diba? Tao tayo eh. Nasasabi lang natin yon kasi nangyari na. Natapos na. Pero si Jesus, alam niya ba lahat yon? Alam niya. Alam niya. Pero pinili pa rin niya. Dito ipinapakita na ang bawat desisyong gagawin ay dapat idinadaan sa panalangin. Ngunit hindi sinasabi na ang lahat ay magiging maayos dahil kailangan pa din nating kumilos at ipaubaya ang lahat sa Diyos. Kaya sa may mga binabalak dyan, pagdasalan. Sa may mga nais baguhin sa kanilang buhay, manalangin at hingin ang tulong ng Diyos o pabasbasan ang iyong gagawing kagustuhan. Kung minsan tayo, di ba, nagsisisi sa mga naging desisyon, ang tanong, pinagdasal mo ba yan? Hello? Yan. Banat lang kasi tayo ng banat eh, no? Sige lang na sige, no? Hindi man lang nagdesisyon, nag-isip, pero hindi nanalangin. Kadalasan ang isip, pumapalya yan. No? Kasi ang isip nahahaluan ng emosyon. Pag hinaluan na ng emosyon, ang isip nagiging malabo. Kaya pumapalya ang isip. Kaya dapat pinagdasalan. Magdasal. Alam niyo po, nung ako'y pumasok sa seminaryo, hindi naging madali ang aking pagdesisyon. Bakit? Kasi may trabaho na ako eh. May pamilya kang isusuko. May pamilya kang iiwan. May trabaho at buhay ka na papalitan. Pinagdasal ko ng maigi. Walang kasiguraduhan ng lahat. Pero kahit napagdesisyonan ko na, kahit napagdasalan ko na, kahit sa loob ng seminaryo, araw-araw pa rin akong nagdadasal. Kasi may mga pagkakataon na nung ako'y nahihirapan, nung ako'y nangungulila, no, namimiss ko lahat ng mga bagay, no, nung ako'y nakikita ko yung mga kaklasmate ko na isa-isa nang nagiging successful, no, nakita ko yung sarili ko, ano bang ginagawa ko dito? Tama ba naging desisyon ko?
Mali yata. Mali yata ako ng naging desisyon. No? Pero sa mga panahong yon, mas lalo akong nanalangin. Mas lalo akong nagdasal. At ibinabalik ako ng aking pagdarasal na yung desisyong iyon, aking ipinagdasal. Diba? Hindi malayo yan sa mga nag-iisip mag-asawa. Bago ka mag-asawa, magdasal ka. Para kapag napagdesisyonan mo na ikaw'y mag-aasawa, kapag ikaw'y nasusubok, kapag ikaw ay nahihirapan, bumalik sa panalangin at ipapaalala sa iyo, hindi ba pinagdasal mo yan? Yun ang maganda sa panalangin. Ibinabalik tayo na ang lahat ay mula sa Diyos at panalangin. Nagkamali ba si Jesus ng pagpili sa mga nagkanulo at nagtatwa sa Kanya? Hindi. Sino nagkamali? Sila. Bakit? Hindi kasi nanalangin. Hindi kasi nagdasal. Nung natutukso na si Judas para ipagpalit si Jesus sa 30 pirasong pilak, hindi nagdasal. Sigurado ko kung siya'y nagdasal, hindi niya maipagkakanulo si Jesus. Hindi magiging mali ang kanyang desisyon. Siguro kung si Pedro nagdasal, hindi niya maitatatwa si Jesus. Ito yung pagkakamali ng tao. Kapag nagdidesisyon, kapag kumikilos, hindi nananalangin. Mga kapatid, walang perpektong desisyon. Kaya nga, sasamahan ng panalangin at gagawing aksyon. Kailangan magdasal. Walang perpektong desisyon. There is no perfect decision. We only have perfect God. And because we have perfect God, in every decision that we will make, we pray to God. Hindi man perpekto ang napili ni Jesus. Pero hindi ibig sabihin mali ang kanyang naging desisyon. Dahil marami ang pwedeng matutunan kung ang bawat pangyayari ay titignan. Kaya hindi tayo dapat na panghihinaan sakali mang pakiramdam natin mali ang ating napagdesisyonan. Ang hamon, manalangin bago magdesisyon. Amen. Amen.